Alam niyo na yung kaso na inilapit sa akin, yung isang rider ninyo, nag-attempt na i-rape yung kanyang pasahero at ninakawan pa. Yes po, Mr. Senator. We've been informed and are aware of Okay, and then yung pong complainant nag-file ng blatter and then nag-reach out sa inyo, pinagtatago-taguan nyo hanggang sa pati kami pinagtatago-taguan nyo. Ganun bang patakaran nyo na pagtatakpan nyo yung mga nagkakamali yung rider? Your Honor, Mr. Chair, Mr. Senator, definitely po, hindi po ganito yung patakaran namin sa angkas. Pero, Mr. Senator, unahin ko na po, gusto ko pong, on behalf of the company, kami po ay humihingi ng paumanhin. Hindi lamang po sa, hindi pag-appear po, sir, doon po sa proper forum dito po sa ating show, but also doon po sa delay na nangyari po. No, forget about my show. Forget about it. Pumunta sa akin yung complainant as a last resort dahil nga hindi nyo pinapansin. Tumaan siya sa proseso, and what is that proseso? Pumunta siya muna sa barangay, nagpa-blatter, pumunta siya sa PNP, pa-blatter, and then tinawagan kayo para kunin yung pangalan ng rider ninyo sapagkat ninakaw nga yung wallet at saka cellphone. Nandun yung mga information about the rider. Kinukuha sa inyo, ayaw nyo. Pakinggan siya, ayaw niya mag-cooperate, pinaikot-ikot siya, and then bumalik siya sa PNP. PNP, pinuntahan niya para PNP na mag-request sa inyo na ibigay yung information so that, kung sinong rider na, so that she can file a case against that person in court. Again, yung PNP, inareglo ninyo. Kasi sa halip na tulungan siya ng PNP, yung PNP nag-discourage pa sa kanya, huwag ka na mag-file kasi mahabang proseso yan, matatagalan pa. Bumalik sa barangay, inareglo niyo yung barangay kasi yung barangay kumampi sa inyo at sabi, wag na ka na mag-file, iha. Mahabang proseso yan, makipag-areglo ka na lang. So, ang ginawa niya, lumapit sa akin. Okay? It's not a question whether my show is at the proper form or not. It's a question of you guys, dyan sa angkas, hindi kayo ang sumusunod sa proseso. Kayo ang pabaya sa inyong mga kliyente. Kasi kung sinunod yung tamang proseso na tumawag yung inyong kliyente, tumawag yung PNP, pinagbigyan nyo, hindi na sana nakarating sa akin. Now, pinabayaan nyo makarating sa akin. Dito tayo ngayon sa Senado. Po yun, Mr. Senator, no? Gaya po na sinabi ko kanina, hindi lamang po kami humihingi ng paumanhin sa inyo, and of course to our honorable senators and members of government. Pero Senator, lalong-lalo na po doon po sa ating pasahero. Admittedly po, ang AngKAS prides itself with the service for passengers. Pero dito po, Mr. Senator, kami po ay nagpapakumbaba. Inabot po kami ng 7 to 8 days bago po namin na naiharap yung pong ating pasahero doon po sa ating biker. And that by any standards po is unacceptable. Mr. Senator, ako po ay nagpapakumbaba. Ako po ay humihingi ng tawad on behalf of our company. And of course, sir, rest assured po, meron din po kaming sulat para sa inyo. Nandito po yung steps that we did. At ang pinaka-importante po right now, Mr. Senator, kaya rin po kami sumusulat for the past week po sa ating team. It's really ang priority po namin is yung ating pasahero. We want to offer counseling, we want to offer legal advice, medical service. But we understand that disappointed po yung pasahero sa amin. Ang priority lang po namin sa ngayon, maalagaan mo na siya. But rest assured po, Mr. Senator, we are not running out. We are taking accountability and responsibility for it. Ako po mismo ang humihingi ng dispensa po para po sa aming kumpanya. But rest assured po, sir, we will definitely, lalong-lalo na po for grave incidents, criminal offenses, sexual assaults. Actually po, Mr. Senator, just yesterday, we created a separate hotline na po for criminal offenses, among other action items po. And even in the organization po, Mr. Senator, we are starting a campaign on gender sensitivity and handling cases po of this nature. To be honest po, Mr. Senator... Okay, sir, let me catch you up. Masyadong mahaba na sabi mo. Okay, pang-PR yung sinasabi mo. If I were you, replace some of your people. Kasi may mga tao kayo dyan na hindi sumusunod siguro sa patakaran ng inyong kumpanya na kapag mayroong problema ang kliyente natin, asikasuhin agad. Hindi. Pinaikot-ikot. So, if I were you, find out sino yung mga tao nyo dyan na hindi sumusunod dun sa sinasabing you should take care of your customer, tanggalin mo yon o ipa-seminar. Now, my next question to you is, di ba, kasama sa patakaran ninyo,
na kapag yung isang tao ay nakainom, kasi Mr. Chair, inamin po nung complainant na nakainom siya. Pero yung pinagsabihan siya na bawal ang nakainom, hindi na siya magpipilit kasi meron naghatid sa kanya. Meron, di ba may patakaran kayo na bawal sumakay o magsakay ng pasahero nakainom? Mr. Chair, Your Honor, tama po yun. We have that policy po na hindi po dapat... Is that being followed? To the book, to the letter? Mr. Senator, masasabi ko po... Because I've heard a lot na hindi. Mr. Senator, I would say na generally po talagang nasusunod po ito. Generally, yes. But dahil po dito sa insidenteng nangyari, nakikita po natin na meron pa rin pong iilan na nakakalusot po. Okay. And definitely, sir, we will deal with these. To your point also, sir, yung pong accountability sa tao namin, makakaasa po kayo on that front. How often do you conduct drug testing sa inyong mga riders? At meron po kaming annual, Mr. Senator. So, kasama po dun sa annual refresher po dun sa kurso, meron po tayong motorcycle training and safety course. No, I'm not talking about training safety course. I'm talking about drug testing. Kasi para sa isang rider na rapin niya ang kanyang pasahero at pagkatapos pagnanakawan pa, yan ay gawain ng isang taong wala sa katinuan. At sino yung mga taong wala sa katinuan? Most likely mga addict. So dapat meron kayong regular na check testing sa inyong mga riders. Hindi po annual. Kasi annual, alam ko na, Enero na ngayon, magda-drug test. Di ba, hindi mo nagagamit ng shabu para maging malinis. Dapat meron kayong regular drug testing. And dapat doon sa mga pasahero, meron silang part to do. I don't know if you're doing this in the US, they're doing it sa ibang mga companies na binibigyan ng ratings yung rider o yung driver. Do you have that kind of, Yes po, Your Honor. And well noted din po, Mr. Senator, doon po sa random drug testing natin at intermittent periods po of the year. And chinecheck nyo rin ba na on a regular basis kung itong mga rider din nyo ay marami ng mga ticket violations? Kasi kung marami, dapat tanggalin nyo na. Ibig sabihin, pasawa yun. Yes po, sir. We monitor po the status of every rider, violations po, even yung expiration po ng kanilang mga lisensya, sir, nasa aming dashboard po, sir. So we monitor the profile and the activity of the biker po. Okay. Lastly na lang, Mr. Chair, siguro we have to come up with some legislation to protect the riding public against some riders. Hindi naman lahat, Hindi naman lahat. Ayoko naman madama yung buong kumpanya mo at saka lahat ng yung iba pong mga riders. But I want to protect tong mga pasahero ninyo, yung mga kliyente nyo. You should protect them because you will not be in business kung hindi dahil sa inyong mga pasaheros. So you should take care of your pasaheros first and foremost. Di ba may kasabihan pa nga, customer is always right? You should abide to that saying. Okay? Yan lang po, Mr. Chair. Thank you po.